Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba ang kuliglig o cricket ay may tainga na nasa harap ng tuhod nito? Sa halip na gamitin lang ang ulo para makinig, gumagamit ito ng iba't ibang bahagi ng katawan upang mas marinig ang paligid. Isang maliit na nilalang na tila sinasabi, makinig hindi lamang gamit ang isip, kundi pati puso at kilos. Sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, hinihimok tayo ni Pablo na huwag baliwalain ang grasya ng Diyos. Panahon na ngayon upang makinig. Hindi lang para tumanggap ng biyaya, kundi upang mamuhay ng karapat-dapat dito. Dumaan si Pablo sa gutom, sakit, pag-uusig, ngunit hindi siya tumigil sa paglilingkod. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, binibigyan tayo ni Jesus ng panawagang lampasan ang inaakala nating sapat. Ngunit, hindi lang ibalik ang utang, kundi bigyan pa ng dagdag. Hindi lang mata sa mata, kundi puso sa puso. Ang hamon, huwag makinig gamit ang tainga lamang. Gamitin din ang tuhod, ang pananalangin. Gamitin ang kamay, ang pagtulong. Tulad ng kuliglig, tayo ay tinatawag na makinig at tumugon sa kakaibang daan ng Diyos. Hindi gumanti, kundi umibig ng higit pa. Pagnilayan po natin ito. Amen.